Yun. Ano ba yan? Bakit pa kasi may proyektong ganito? Hindi naman related to sa course ko. Ano bang gagawin ko dito? Para saan ba yung noli-noli na yan? Nakakainis naman. Oh, kamusta kayo? Nakagawa na ba kayong mga proyekto niyo sa Noli? Oo, tapos na nga kami. Nakapagpasa na kami. Ikaw ba? Ba naman yan? Nakakainis naman si sir. Bakit? Eh, pag ganun-ganun pa kasing nalalaman niya. Ano pang kinalaman ng Noli sa proyekto natin, sa course natin? Magagamit ba natin yon pag nagtrabaho na tayo? Ganun talaga? Nakapagpasa ka na ba? Di pa nga eh. Naku, deadline pa naman na Hindi ko pa nga ngayon. maumpisahan. Ano bang gagawin ko doon? Naiinis na ako. Naku, magtanong ka na. Deadline pa naman na ngayon. Tara na nga. Naiinis na talaga ako. Uy, si Sir. Sir! Wait lang po. Wait lang, sir. Ano bang gagawin ko dito sa proyekto na to? May kinalaman ba to sa course ko? Magagamit ko ba to pag nakapagtrabaho na ako? Alam mo, piniliwanag ko na yan, di ba? Kailangan mong tapusin to kung gusto mong pumasa. Ngayon, kung ayaw mong pumasa, pwede mo naman itong balikan at paulit-ulit lang tayo, Binibini. Ngayon, kung mamarapatin mo, Binibini, aalis na ako. Marami pa akong aasikasuhin. Hindi, sir. Wait Ano bang lang. problema Kailangan mo? ko talaga ng tulong mo. Paano ba to? Ano ba? Tulungan Sige, ganito mo na naman lang. ako, sir. Bukas, ganitong oras, magkita tayo. Sige Alam mo po. na kung saan, hindi ba? Opo. Sige, mauna na ako. Sige po, sir, ah. Pa naman si sir. Sir! Nandiyan ka pala. Ano na? Mabuti naman dumating ka, Binibini. May papagawa ko sa'yo. Ano naman yun, sir? Nakikita mo yung punong yan? Opo. Paano kung sabihin ko sa'yo na may hiwaga yan? Maniniwala ka ba? Puro Diba ano hindi? naman to si sir. Diba hindi? Hindi. Ngayon, kung gusto mong matutunan yung mga bagay-bagay na ituturo ko sa'yo, kailangan mong sundin lahat ng sasabihin ko. At kung ano man ang mangyari, huwag ka na magtaka, okay? Sige po, sir. Masusunod po. Okay. Mga impluwensya sa pagsulat ng nobela. Ayon kay Virgilio S. Almario, naging impluwensya sa ilang mga nobelistang Pilipino ang mga sumusunod na akdang banyaga. Ang Hodeo Errante ni Eugene So, ang Conde de Monte Cristo, at ang La Dama de las Camelias ni Alexander Dumas. Kasama na rin ang Les Miserables ng mga Kastila. Nasaan ako? Anong panahon to? Napakasarap ng sumay ng hangin, Binibini. Tama ka, Binibini. Napakasarap nga talaga. Tara tayo maglakad-lakad. Halika. Itong madama natin ang hangin. Magandang araw mga Binibini. Magandang araw din, mga Ginoo. Mga ate, nasaang panahon ba ako? Bakit ganyan na kanyang kasuotong Binibini? Tila siya'y nawawala sa kanyang sarili. Halika, bibihisan ka namin. Sandali lang, mga ate, parang kayo'y nawawala sa sarili. Anong taon na ba? Hindi mo ba alam? Panahon pa ito ng Kastila. Halika, ikay aming bibihisan. Ano ba ang iyong ngalan, Binibini? Ako nga pala si Clarissa. Ano ba nangyari sa'yo? Hindi ko nga alam eh, naliligaw ata ako sa ibang panahon. Ganun ba? Wait lang, alam niyo ba kung ano ang nobela? Alam mo ba, sa panahon natin ngayon, may dalawang uri ang nobela. Ang mga Kastila ay nagkaroon ng kolonya at nanahan sa Pilipinas sa loob ng 300 taon. Noong una ay pampalasa lamang ang kanilang pakay, ngunit kalaunay naging kolonya na nila ang bansa.
Ang kasaysayan ng nobela sa Pilipinas ay nagsimula rin higit 5 siglo na ang nakararaan, kasabay ng pananakop ng mga Kastila. Ang kadalasang paksa sa nobela noong mga panahong ito ay tungkol sa relihiyon, kabutihang asal, nasyonalismo at pagbabago na halos katulad din ng sa kasalukuyang panahon. Karaniwan ding nagtataglay ng diwang Kristiyano ang nobela sa panahong ito para nga mapalaganap nila ang Kristyanismo sa buong bansa. Sa panahon ding ito, nagsimula ang samut-saring mga revolusyon na kinasangkutan ng ilang mga bayani na nanahan sa bansa. Ngayon, nalaman mo na, Binibini, kung ano ang nobela. Oo nga, maraming salamat sa inyo mga binibini. Walang anuman. Wait lang. Si Sir ba yun? Sino? Sir! Napahaba ata ang lakbay mo, Binibini. Sir, ano bang nangyari? Wala akong maintindihan. Alam mo, nagsisimula pa lang tayo. Marami pa akong ipapakita sa'yo. Para sa kapayapaan! Sugod! Mga injo, mga inutil! Ano bang mga kasalanan ng mga Pilipino? Gumagawa kayo ng nobela pang revolusyon. Sandali nga mga kuya, ano ba mga pinaggagawa nyo? Ano ba mga pinaglalaban nyo? Sino ka ba? Ako si Clarissa. Nobela sa panahon ng himagsikan. Noong panahon ng himagsikan ay talamak ang pag-aalsa at pagsubok na patalsikin ng gobyerno ng Kastila sa bansa. Isa sa mga naging instrumento ng paghahangad ng kasarinlan ay ang panitikan, lalo na ang nobela. Sa panahon ding ito ay namayani ang isa sa pinakadakilang tao na namuhay sa bansa, si Dr. Jose Rizal. Si Rizal ang tinuturing na bayani at isa sa pinakamahalagang tao na naging susi sa paglaya ng Pilipinas laban sa kamay na bakal ng mga Kastila. Hindi siya gumamit ng dahas, bagkus ay ginamit niya ang kanyang pluma at papel para imulat ang kanyang mga kababayan sa kung ano man ang nangyayari sa bansa. Sumulat si Rizal ng iba't ibang akda hinggil sa mga isyong panlipunan. Dalawa nga sa pinakatanyag niyang naisulat ay ang Noli Me Tangere o Huwag Mo Akong Salingin sa Wikang Filipino at ang El Filibusterismo o ang Pananahan ng Kasamaan o Paghahari ng Kasamaan. Umiikot ang kwento ng dalawang nobelang ito sa mga pangyayaring totoong nangyayari noong panahon ni Dr. Jose Rizal. Bagamat fiksyon o walang katotohanan o hindi totoo ang mga karakter, ay talagang representasyon ito ng mga panghahamak at pang-aapi na nangyayari sa panahon nila. Wait lang. Si Rizal ba yun? Si Rizal nga. Noong Rizal. Saglit lang. Ni hindi man lang ako nakapagpasalamat kay Rizal sa lahat ng ginawa niya para sa bayan. Ano ang iyong ngalan? Ako po si Clarissa Binibini, ang bago niyong katulong. Oh, edi ibig sabihin ikaw pala ay lagi kong makakasama. Alam mo ba, Clarissa, mayroon akong iniirog. Siya ay si Crisostomo, isang matipunong lalaki. Sigurado't matutuwa iyon kapag nakilala ka niya. Binibini, tawag ka ng iyong mahal na ina. Narito ka lamang pala. Halika, ipapakilala ko sa iyo ang iyong mapapangasawa. Ito nga pala si McDaniel. McDaniel si Esmeralda ang iyong mapapangasawa. Esmeralda. Ina, sinabi ko na sa inyo na mayroon akong iniirog. Hindi kayo nakikinig sa akin. Hindi ako papayag! Dahil ang iyong iniirog ay isang mahirap! Aking irog, anong nangyari? Ipinapakasal ako ng aking ina sa isang Amerikano. Alam mo, huwag kang makikinig sa iyong ina. Anong nais mong mangyari? Gusto kong umalis tayong dalawa.
Nobela sa panahon ng mga Amerikano. Nahahati sa 3 panahon ang kasaysayan ng nobela noong panahon ng Amerikano. Ang panahon ng Aklatang Bayan noong 19,000 hanggang 1921, panahon ng Ilaw at Panitik taong 1922 hanggang 1934, at panahon ng Malasariling Pamahalaan noong 1934 hanggang 1942. Noong panahon ng Aklatan, naging maunlad ang nobela na tumatalakay sa mga paksain tungkol sa pag-ibig, paghihimagsik, buhay lalawigan at karanasan. Naging makulay ang paksa kahit karamihan ay tungkol sa pag-ibig. Mayroon ding tumatalakay tungkol sa kalagayang panlipunan, paghihimagsik, at kinamulatang kalakaran, pagpapahalaga sa buhay pamilya at pangkasaysayan. Makikita rin sa nobelang Pag-ibig ang pagmamahalan ng isang taong mula sa mayaman na pamilya at isang taong handang ipaglaban ang kanilang pagmamahalan. Ano ba naman professor yan? Hindi ko na alam kung saan ako panahon naroon. Paulit-ulit na lang nangyayari. Ano pa bang gagawin ko? Ano bang mga dapat kong malaman tungkol sa mga nobela na yun? Nakakainis talaga ang buhay. Magandang araw mga Ginoo. Nasa anong panahon na ba tayo ngayon? Narito tayo ngayon sa panahon ng hapon. Kayo ba yung mga sundalo? Opo, Binibini. Maaari ko bang malaman kung ano yung mga nobelang namayagpag sa panahon ng Hapon? Mukhang gusto mo talagang malaman, kaya halika at sumama ka sa amin. Nobela sa panahon ng Hapon. Sa panahong ito, hindi gaanong nabigyan ng pansin ang nobela dahil nga sa kasalatan sa papel at kahirapan na dinanas ng mga mamamayan. Kasagsagan pa kasi ito ng digmaan at hindi aktibo ang mga manunulat sa panahon ng pananakop ng mga Hapon. Isa pang dahilan ay ang restriksyon o censorship na nangyari sa mga manunulat ng Tagalog na panitikan. Buti na lang talaga bumalik ang mga Amerikano upang itatag ang Republika ng Pilipinas, no? Oo nga eh. Sumigla nga ngayon yung mga nobela. Kaya nga, buti na lang talaga. Mga Binibini, maaari bang magtanong, nasa anong panahon na ba tayo ngayon? Alam mo ba, nasa panahon ka ngayon na tinatag ng mga Amerikano ang Republika ng Pilipinas. Ganun ba? Nandito na naman ako, pero parang nakita ko na talaga kayo. Ha? Saan? Saan? Hindi ko lang maalala, pero parang nakita ko na talaga kayo. Ha? Ano ba yung binabasa nyo? Ito? Ito ang nobelang Luha ng Buhaya. Alam mo ba yung nobela na yan? Hindi, tungkol saan ba yan? Si Amado V. Hernandez ang sumulat ng nobela na ito. Mahilig ka ba sa nobela? Oo naman. Alam mo ba ang nobela sa panahon na ito ay Walang pagbabago sa sistema ng pagsulat ng nobela at naging tradisyonal dito sa panahon ng ikatlong Republika ng Pilipinas. Tumatalakay ng mga paksain tungkol sa nasyonalismo, isyung panlipunan at naglalayong mag-aliw ng mambabasa. Nagbalik ang mga Amerikano at itinatag nila ang Republika ng Pilipinas noong 1946. Pumasok rin sa panahong ito ang pamamaraang modernism sa pagsulat ng nobela. Ipinakikilala rito ang tema ng individualismo na nagtampok sa kaisipan na ang ibig sabihin ay kahalagahan ng individual ay nanggagaling sa sarili niyang lakas at hindi sa impluwensya ng komunidad. Sir, long time no see kung saan na lang tayo nagkikita Masaya rin ako makita ka, Binibini. Ngayon, panoorin mo ang mga taong yan. Ayan ang madalas na mangyari ngayong dekada 50. Nobela sa dekada 50. Sa dekadang ito,
laganap ang problema sa agawan ng lupa at hindi pagkakapantay ng mahirap at mayaman. Kaya naman isa ito sa mga naging pangunahing paksa ng pagsusulat ng nobela. Nobela noong dekada sa 60. Tinatayang sa panahong ito lumaganap ang insureksyon o paghihimagsik matapos ang panahon ng Kastila. Kabi-kabilang mga protesta ang naganap para sa reforma ng pamahalaan at tuluyang pagbabago. Kaya naman, gumawa ng mga akdang nagmulat sa nakararami ang mga nobelista na halos katulad lang din ng ginawa ng mga nobelista sa panahon ni Rizal at ng Amerikano at Hapon. Naging pangunahing paksa sa panahon ito ng nobela ang mga isyu sa lipunan, hindi pagkakapantay-pantay at hindi magandang pamamalakad ng kasalukuyang gobyerno. Kaya naman, yumabong ang nobela noon dahil sa paggamit ng mga paksang ito. Nagpatuloy sa dekadang ito ang paglalathala ng mga nobela. Isa sa mga namayagpag na magazine ay ang Liwayway. Sa magazine ito, nalithala ang karamihan sa mga nobelang nabanggit sa dekada 60. Ang lantarang pagwagawayway ng Bandilang Pula ay lumaganap sa panahong ito. Kabi-kabilang mga rally at protesta ng mga estudyante, manggagawa at magsasaka sa kalsada hanggang ipatupad ni Pangulong Ferdinand Marcos ang batas militar. Natahimik ang mga lansangan dahil rito. Mga nobela ng dekada 60. Mga Buwaya, Silipunan at Satanas sa Lupa ni Celso Alcarunungan, Madilim ang Langit sa Bayan Ko ni Jose Mercedes at Ginto ng Kayumanggi ni Domerador Mirasol. Ang nobela sa panahong ito ay karamihang nasa pamantayang komersyal, lalo na iyong isinulat na ang pananaw ay nakatuon sa pagkapili nito upang maisa pelikula. Muling naibalik ang romantisismo sa mga nobelang lumabas sa Liwayway at ang mga manunulat ay may layunin ay nawala. Mga nobela ng dekada 80. Gapo ni Luwalhati Bautista, Mga Tinapay sa Ibabaw ng Tubig ni Reynaldo A. Duque, Tutubi, Tutubi, Huwag Kang Magpapahuli sa Mamang Salbahe ni June Cruz Reyes. At 7:30 p.m. February 25, two American choppers from Clark Air Base landed at Malacañang Park and picked up Marcos and his family. The long night's journey of the Filipino nation under the Marcos dictatorship was over. The people, by their own assertion... Ito ang mga nobela noong dekada 90. Kay ganda pala talaga ng kasaysayan ng nobela. Ito'y aking hindi malilimutan habang ako'y nabubuhay. Binibining Clarissa de la Cruz, oras na para bumalik. Ngayon alam mo na kung ano ang kasaysayan ng nobela. Oo nga po sir, dahil sa ginawa nyo, napagtanto ko na napakahalaga pala na matutunan natin ang kasaysayan ng nobela sa Pilipinas. Mabuti naman at marami kang natutunan. Oo sir. Sa susunod ulit Binibini. Ngayon, mauna na ako. Marami pa akong asikasuhin.
Clarissa! 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 Andito ako! Andito ka pala! Kaya nga, kanina ka pa. Saan ka pa nang galing? Hindi ko nga rin alam eh. Bigla na lang akong nagising. Andito na ako ulit. Naku, kung ano-ano na namang... Baka kung ano-ano lang ginagawa mo. Kanina pa kaya kami nag-aantay sa'yo. Oh, ito yung bag mo. Hindi ko Iniwan talaga mo alam na. kung saan ako nanggaling. Ay, naku, baka kulang ka lang sa tulog. Hindi ka na Halika na nga. matulog ka. Sis, uwi una na kami ha. Kita na lang tayo bukas. Bye! Ingat kayo. Miss, alam niyo ba kung nasan yung College of Historical Arts? Esmeralda? Ito ba yan? Hindi, Esme lang pangalan ko. Saan yung College of Historical Arts? Alam mo ba? Doon. Saan? Doon banda. Kabilang building? Ah, sige, thank you. Si Esmeralda ba yun? Namamalik mata ba ako? Alam ko si Esme yun eh. Ang iyong kandila, ibig ay wala. Hindi ba pangako mo nung una? Okay ka lang? Wala'y Butin natin. ingatan, baka Parang pamilyar ka. Ha? Bago ka lang. Ay, hindi. Matagal na ako rito. Alam mo, parang pamilyar ka. Nagkita na ba tayo kung saan? Ano ba pangalan ko? Aaron, ikaw. Esme.